Hello mga kasari, magandang umaga. So today is Monday at bali-balita mga kasari na December 1 daw magtataas ang Red Horse po ngayon. So ito ay nabanggit na rin sa akin ng aking ahente pero hindi pa naman to sigurado. Pero later, malalaman natin guys kapag dumating yung ahente po natin kasi ngayon is Monday, saktong-sakto dating po nila ngayon. So, magpa-price update po tayo dahil medyo madami-dami po tayong kukuhanin na Red Horse po ngayon. Sa pagkakaalam ko, siguro mga 9 case yung kukunin po natin na Red Horse ngayon at bibili din po tayo ng mga isang case ng Grande. Magkahalo na po yon. Mayroon pong mucho, meron din pong 500 ml kasi yung 500 ml guys ay ilang araw ng ubos. So medyo magdadagdag tayo ng another stocks para medyo dumami yung 500 ml natin na Red Horse. So later guys, update ko kayo kapag dumating na po yung ahente po natin. Dumating na po mga kasari yung ahente po natin ng mantika. Pero hindi po ako mga kasari kumuha ng mantika dahil medyo tumumal po sa akin ng mantika ngayon at meron pa po ako ditong 2 dosena. So medyo mabagal ngayon ang bentahan ng mantika pero mura lang naman yung bentahan ko ng mantika. Ang total lang guys ng pinagbayaran ko mababa lang to 759 dahil kumuha lang talaga ako ng dapat nga hindi ako kukuha dito sa ahente ko pero dahil nahihiya ako mga kasari na hindi ako kukuha kahit papano kumuha ako ng kaunti mga kasari. So kumuha po ako ng yema. Ang yema po na isang balot na ito ay 60 pieces ang laman, 50 pesos po ang puhunan. So meron po akong 10 pesos. So may mga nagtatanong din pala sa akin mga kasari saan ako kumukuha ng mga paninda kong gamis. Ayan. So maganda nga mga kasari is yung kilo-kilo ang bibilhin nyo para mas malaki yung tubo. Pero dahil hindi naman ganun kalakas dito mga kasari ang gamis, no need na bumili ako ng kilo-kilo kasi baka hindi rin naman maganda yung mag-stock tayo ng sobrang dami nun. Kasi nag-iiba din yung kulay nito pagkatagalan na Kumbaga kumukupas yung kulay ng gami at parang mukhang luma na. So yung gami guys, ayan, kumuha ko ng cola, itong makintab, mango, caterpillar, pastillas, ayan. Tsaka itong gummy eye. So, kada tab nito mga kasari is 50 pesos ang laman, 60 pieces ang 50 pesos ang puhunan, 60 pieces ang laman. So, meron tayong 10 pesos kada tab. Tapos ito guys, ang puhunan naman itong pastillas na ito is 50 pesos, 50 pieces ang laman, 40 pesos yung puhunan. So, may biak nga lang siya dito guys dahil nalaglag. Pero nakasil naman siya dito. Pero okay lang yung mga kasari dahil hindi ko naman gagamitin na itong tab na to. Kasi diba may lalagyanan tayo na mas maganda at mas presentable at hindi lalanggamin. Kasi itong mga pastillas prone to guys sa langgam. Kaya kailangan natin ng maayos na, alam nyo na, lalagyanan. Para hindi langgamin at hindi tayo malugi. Tapos kumuha din po ako mga kasari dahil medyo mabenta kahit meron pa tayo ditong kape. Is kumuha na rin ako mga kasari ng creamy white kasi ayokong nauubusan ng mga mabibenta dito sa tindahan. Yung matumal na nga tapos yung may bibili sa'yo tapos wala pa yung hinahanap sa tindahan mo. So lalong matumal 'di ba mga kasari. So ayan, creamy white 140 ang puhunan, bentahan ko po 16. So, meron po tayong tubo na 20 pesos dito sa 10 peraso. Tapos, Coffee Co Black. Mabili din po ito sa akin. Yan. Alam ko sa iba, hindi mabili ito Pero dito guys, mabili. May bumibili nito ng 6, ng 4, ganyan. So, Coffee Co Black is 135. So, meron po tayong tubo na 25 pesos. Kasi, lahat po ng kape ko dito is 16 po ang bentahan ko kada twin pack. Murang-mura lang. Pero minsan may nagbabayad pa rin ng 15. Kailangan nating singilin yung piso kasi mahirap naman na piso lang yung patong natin sa kape. Tapos kumuha din ako mga kasari ng asukal. Kahit meron pa ako dito, nagdagdag na rin ako kasi alam ko na magiging mabenta ito ngayong December na, mga kasari, December 1 na ngayon.
So, maraming maghahanap ng asukal. So, kailangan natin guys mag-ano ng asukal dahil baka ito ay biglang tumaas. Buti ngayon guys, medyo mababa pa ang asukal. Ayan o, bumaba pa nga. Kasi 72 pesos. Kasi nung nakaraan, last week, 73 yung puhunan. Ngayon, bumaba pa nga ang asukal, 72 na lang. Pero bentahan pa rin po natin ay, dahil piso lang naman yung binaba, ganun pa rin naman ang bentahan natin. 24 pesos pa rin kada 1/4. 72 ang puhunan niya kada kilo. So, tingnan natin guys kung magkano yung kalalabasan. Meron tayong 18 pesos ang puhunan sa 1/4. Bentahan natin 24. So, meron po tayong 6 kada 1/4. So, pwede na tayong magbaba. Pero pag-iisipan ko pa mga kasari. Kasi ito naman, first time lang bumaba sa 72 pesos yung puhunan ng asukal. So, ngayon guys, inaantay po natin yung ating ahente ng alak sa Red Horse. So, sana dumating sila kasi last week, mga kasari ay dumating sila pero wala akong nakuhang 500 ml na Red Horse kasi naubusan. Pagdating dito sa Ilaya, inuna kasi nila yung ibaba. Pagdating dito sa Ilaya, ubus na yung maliit na Red Horse. So, sana ngayon, unahin nila itong Ilaya para hindi ako maubusan ulit. Kasi talagang ilang araw na akong walang 500 ml na Red Horse. So, habang inaantay ko sila, itong mga gamis na ito ay aking isasalin sa mga lalagyan ko dito guys. Ayan. Dahil konti na lang yung laman. Ayan, kukunti na lang yung laman. Na kanino? So, ayan, kukunti na. Sasalin natin, guys. Ang daming asukal nito, oh. Pastillas din yung nakalagay dito, eh. Ito kasi, guys, kaya ako nag-invest sa ganitong lalagyanan. Alam ko kasi na magtatagal siya. And safe din yung ating, mga tagmimiso na mga ganitong pangbata. So, syempre guys, kapag yung luma, tinatanggal ko muna yung luma sa lalagyanan. Tapos, tsaka ko ipapaibabaw kapag naisalin ko na yung bago. Yan. Tapos, kuhanin natin dito yung cola. Isalin na natin yung luma. Malinis naman guys ang aking kamay. Dahil ako ay always nag-a-alcohol. Kada benta ko sa customer, alcohol after. So, ganun ako guys. Kaya hindi ako madaling dapuan ng sakit. Ayan. Ay, sasama ko kayo sa vlog. Ha? Sama ko kayo sa vlog. May nanonood sa akin. Yan, ito naman yung so ito isasalin natin. Parang ito yung hindi kakasya. Ito kasi guys medyo bulky. Salin natin. Tignan mo, pag sinalin mo masikip na siya. Ayan, napuno na siya. So, ayan guys, i-continue ko lang to na isalin yung mga gamis natin sa ating mga lalagyanan. So, update ko na lang kayo guys dahil may nagpapatugtog na dito ng malakas. Update ko na lang kayo kapag dumating na yung ahente po natin ng Red Horse. Finally mga kasari, ayan, paalis na yung ahente natin. Ayan yung truck nila. Ayan guys. Finally dumating na sila. After nating mag-antay talaga ng ilang days, nagkaroon na tayo ng 500 ml at nagdagdag na rin tayo ng stocks. Bali, 6 na yung total na meron tayo, 6 na case. Tapos, bumili ako guys, nagdagdag din ako. Bumili ako ng 3 Red Horse litro at isang grande. Puhunan guys ng grande is 596, isang case. Ito is 626. Ito is
614. So, good news mga kasari dahil hindi pa mataas ang presyo ng ano ngayon, ng alak ng Red Horse. So, nakabili pa tayo sa old price niya. So, wala pa namang new price. So, ang bentahan natin guys ng 500 ml is 65 pesos. Kapag walang bote si customer is 70. Tapos, bentahan natin ng Grande at Red Horse is 125. Kapag may bote at kapag wala naman additional 5 pesos. Syempre mga kasari, ang bote ay binibili din natin. Like ngayon, nagdagdag ako ng isang case ng 500 ml. Binayaran natin si bote pati yung shell. So, namumuhunan din tayo dyan at mas mahal pa nga yung puhunan natin dyan. So, ayun po mga kasari, a total of 6,269 yung total nitong bali 10 case na ating kinuha sa ating ahente. So, yun lang guys ang ating vlog for today. At papasok na ako dito at medyo sunod-sunod na rin mga kasari yung bumibili. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Ayan, may dalawang batutay akong kasama dito. Ito si Basha. Hingal na hingal kasi habang ano guys, nakakulong siya dito sa loob. Syempre kinulong ko baka makapangagat. Tapos ito naman sobrang tahimik. Kung anong kinaingay nito, yun ang kinatahimik nito. So yun lang guys. Ito pala si Bebang.